Hello. Okay. Good morning po. Ngayon po ay last Sunday na ng August. Bukas, ayan, sabi mo sa katabi mo, alam na. Ayan, meron ng kakanta niyan bukas. Baka bukas may mga ruling na ho niyan, mga kapatid. Sabi nga ho nila, ang Pilipinas daw, ang isa sa mga bansa na pinakamahabang mag-celebrate daw ng Christmas. Kasi September pa lang, nagde-decorate na. Tapos ang tapos ng Christmas, February. So ang haba nga naman, ano ho. Ako nga, napansin ko nga sa church natin, hanggang ngayon, Pasko pa rin, nakakabit pa rin yung design dun sa harapan ng pintuan ano. So hindi nila natanggal ho yan. Kumbaga isang taon Christmas. Ayan, ano. Anyway, patuloy tayo sa ating mensahe, sa ating series. Ito po yung karugtong nung ating kwento nung nakaraan, So di ba yung kwento natin nung nakaraan, yung nag-launch ang Panginoon ng church sa Antioch. Ngayon, itong Church of Antioch, nag-launch naman sila ng kanilang mga missionaries. So, sabi nga doon sa nakaraang mensahe natin, dalawa yung napili ng Panginoon, si Barnabas at si Saul. So, ito yung title, The Adventures of Sharing Christ. May tanong po ako sa inyo, sino ho rito yung mga nasubukan ng sumama sa Bible study, sa crusade, sa cell group? Ayan. Di ba't lahat naman ho tayo may mga kanya-kanya tayong experience? Kung hindi man tayo yung facilitator, tayo po yung participant, tayo yung tagapakinig. Sino na ho sa inyo dito yung nakaranas na mag-lead ng small groups or Bible studies? So lahat ho siguro, ako bilang pastor, marami akong karanasan tungkol dyan. Pero hindi naman ho lahat ng Christian may karanasan na mag-lead, mag-facilitate. So yung iba sa atin, nakakaranas na tayo tagapakinig. Pero sa akin, ang dami kong experiences na kung saan ako yung nag-facilitate, ako yung nag-share. At yung mga experiences ko is kakaiba. May nakakatawa, may nakakatakot, may nakakakaba. So, isa sa mga na-experience ko, church, nung mga sinaunang ministry ko pa, nung ako'y kabataan pa, kasama ko si Brother Feli nito. Doon kami sa bukid. Meron kaming sinesel group, bina-Bible studyhan na mag-asawa. Yung bahay nila, nakatayo sa gitna ng tubigan Parang talagang kahoy lang siya, So, pagpunta namin doon, di nagsalita kami, nag-share kami. Actually, itong mga ito tumanggap kaya lang parang lumipat na ho yata, So, habang nag-sharing kami, nakaupo ako doon sa bangko, nung mananalangin na kami, yung kinaupuan ko biglang bumagsak. Ayan. Bigla akong bumagsak, magpe-pray na sana kami. Lahat sila nagulat pati ako nagulat nasa ilalim na pala ako. Ayan, So meron tayong kanya-kanyang experiences, church, na, ayan nga, nakakatawa, nakakakaba, o kaya nakakatakot, Another thing naman na na-experience ko rin, nung ako'y parang on the job training, parang gano'n OJT, nandun ako sa Muñoz, Nueva Ecija, sa Central Luzon State University. Doon ako nagdidestino nung araw. So, sabi nung director doon, Brother Johnny, mag-preach ka rito. Ang dami nating mga estudyante. Talagang pinapunta niya ako sa auditorium, biglaan. Tapos, mga estudyante yung listener. And during that time, estudyante rin po ako. 19 years old ako niyan 1999. So, ang daming mga kabataan, mga kakaidaran ko, Tapos, may nakita akong mga foreigner, mga akala ko galing US, na nandun nag-aaral ng farming, ng agriculture. So sabi ko, patay. Wala akong naihandang mensahe, tapos may mga foreigner. Di obligado, magsasita ako nito English. So nag-preach ako ron, preach ko yung prodigal son, pure English. Isip-isip ko, para Lord, dinudugo yung ilong ko ang hirap nito, ganun-ganun ako. Nung natapos yung message ko, lumapit sa akin yung mga foreigner. Mamaya sabi sa akin, Kuya, ayos yung preaching mo Isip-isip ko, pambihira, nakakatagalog pala kayo, pinahirapan niyo pa ako. Ayan, may kanya-kanya ho tayong experiences about sharing Jesus. Ito, another experience ko na naman ito. Nag-cell group kami, dinalaw namin yung, parang may sakit ito May sakit sila. Tapos, ang kanilang sakit talagang sa respiratory, So, nag-cell group kami. Ito na.
Nung patapos na po yung gawain, di yung magkasama, ubo ng ubo. Naglabas ng merienda. Ubo ng ubo pa rin. Sabi ko, naku, ayaw ko na magmerienda, Lord. Baka mahawa ako nito, ah. Di sabi nung mag-asawa, Pastor, kain muna kayo. Eh, sabi ko, pray muna tayo bago tayo kumain. Di, pagtas ko mag-pray, kinain ko. Alam niyo mga kapatid, yung virus, imbis na naging virus, naging vitamins. Ayan, dahil kung minsan sinasamahan tayo ni Lord kung saan man tayo mapunta, church. So yan po yung mga adventures of sharing Jesus. Minsan may nakakatakot, minsan mapanganib, minsan may nakakatawang experience, minsan merong magandang experiences kang mangyayari. Minsan mag-share ka, biglang yung sinesharean mo umiiyak. Minsan mag-share ka, yung sinesharean mo bigla na lang tatanggap, biglang mo may invite tuwing Sunday. Meron naman ako na experience, dito rin banda sa may Kaingin, dati dyan. Ang kasamang kabata ko nito si Kenneth High school pa yata si Kenneth nito, Dito sa C5, bago ma-relocate yung mga taga nandyan, merong dyan parang Kaingin yata kung tawagin So, sinama ako dyan, kami dalawa ni Kenneth. So, habang naglilid ako ng cell group, ng Bible study, meron lasing na pumasok. Nagulat ako, bigla sinuntok yung isang kabataan na kasama namin. Tapos nagsisisigaw siya. Di sabi ko, bro, nag-ano kami. Di mamaya-maya nagsisisigaw-sigaw, sabi ko sa mga kabataan, tara, tigil muna natin to, mukhang may kalaban sabi kong ganon. So mamaya-maya yung lasing, minumura ako, inaano ako. Yung mga kabataan na sinisel group ko, hinahabol niya. Pero nung siya naman nagagalit sa akin, tinitignan ko lang siya nakatayo. Isip-isip ko, lumapit ka nga dito. Ayaw naman niya lumapit sa akin, doon siya sa malayo. Sabi ko, wala naman pala ito, maingay lang Kaya lang ang problema nung sumigaw, yung kasama kong babae, biglang nag-flicker. Kanina nandito, biglang na nasa kanto, lumayo na mga kapatid. Sa sobrang takot, dun sa mamang nagwawala. So yan, minsan pagka nag-share ka, may mga kumukontre, may mga opposition na may experience ka. So dito po sa kwentong i-share ko, ayan, merong harvest, merong opposition, merong dissertation, may pag-iiwang mangyayari, may laglagang mangyayari, at merong mag-step up bilang isang good leader ng ating Panginoon. So basahin po natin yung Acts 13, 4-7. So ito po ang nangyari. So the two of them, sino po? Si Saul tsaka si Barnabas, sent on their way by the Holy Spirit, went down to Seleucia and sailed from there to Cyprus. So nasa Antioch sila, nagpunta sila sa tabing dagat sa Seleucia, and then nag-sail sila sa Cyprus. Kasi ito pong Cyprus, isa siyang island. Ayan. It is an island located in the Mediterranean Sea. So biruin mo itong isla na nakalagay sa Mediterranean Sea, di ba isipin mo napakagandang island nito, napakagandang lugar nito. Kasi ang Mediterranean Sea ngayon, ang daming mga cruise ship dyan So parang tourist spot po yan, daming mga namamasyal po dyan. So maganda ito napuntahan nila Pablong lugar. Sa verse 5, ito po ang sabi ni Luke, yung nagsulat, when they arrived at Salamis, ito yung isang island na part ng Cyprus, Salamis yung pangalan, nagsalita sila, shinare nila ang salita ng Diyos, saan? Sa mga Jewish synagogues. Ang sabi dito ni Luke, si John Mark, yung nagsulat ng Mark, yung second gospel, kasama raw nila Saul at Bernabe, si Barnabas. So si John, during this time, mga kabataan pa lang siya. Sa verse 6, ito po ang nangyari, they traveled through the whole island. So yung island, pabilog, ito dito sila, inikot nila yan. Hanggang sa makarating sila sa kabilang side ng island, which is Paphos. So sabi rito, doon sa Paphos, ano nangyari? There they met a Jewish sorcerer. So merong isang Hudyo na sorcerer. Pag sinabing sorcerer, alam nyo na yun, yung mangkukulam, gumagamit ng mga black magic, evil spirit, yung kanyang ginagamit na anointing, ayan, yung mga nanguhula, basta yung mga occult kung tawagin. So ano ang pangalan nitong Jewish sorcerer na to? At ang sabi, he is a false prophet. At ang nakakalungkot sa kanyang pangalan, ito po, ginamit niya yung pangalan ni Jesus Christ, Bar Jesus. So alam naman natin ibig sabihin ng bar, pag may bar, anak ni. So kumbaga ang pangalan niya, i-transliterate natin, anak ni Jesus. O, di ba kaya nga si Barnabas, son of encouragement. So ito, Bar Jesus. O, di ba palagi ko nga sinasabi, sa Amerika may mga counterpart yan O, yung Nilson, anak ni Neil. O, di ba?
Si Jameson, anak ni James. Kung tawag. Si Peterson, anak ni Peter. Parang yung bar, no? Basta dinugtong yung bar. Ano? Sa verse 7, who was an attendant of the proconsul. So ito pa lang si Paul's prophet, si Paul's teacher, na si Bar Jesus, biro mo, advisor pala siya nung governor. Pag sinabing proconsul, governor nung island. At ang pangalan, Sergius Paulus. So ang sabi, yung governor daw, yung proconsul, matalinong tao. Pero pansinin nyo, church, matalinong tao ka, pero bakit ka nabubudol ni Bar Jesus? Ano ho? Bakit siya na-captivate, nahuli o nabudol, nabola nito ni Bar Jesus? Bagamat siya ay matalino. Ano ho? Kasi nga meron ng demonic powers ito na talagang siya ay nakakapang-deceive ng tao. Ano ho? So ano nangyari? Ano ho? Sabi po rito, an intelligent person, and he sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. Pansin niyo si Sergius Paulus, bagamat meron na siyang, alam niyo ba yun, advisor na demonyo. Ano, di ba meron tayong tinatawag na guardian angel? Ito si Sergius Paulus, merong guardian demon Ito si Bar Jesus. Ano? So pwede pala church na, at talagang napansin ko rito, at talagang ini-infiltrate ng mga evil influences yung mga government leaders. Ito totoo pala. Kasi nung araw, yung governor ng Cyprus meron ng guardian demon ngayon pala, pwede pala nating sabihin na mga pinuno pala natin ngayon sa gobyerno, may mga guardian demon din yan. Pwede. Oo, kasi yan talaga yung talagang nilulububan, talagang ini-impluensyahan ng masama. Pero the good thing about Sergius Paulus was that he was so intelligent na gusto niyang mapakinggan yung salita ng Diyos na nagmumula kay Barnabas at kay Saul. Ayan, Verse 8, tingnan po natin. But Elimas, si Elimas, ito yung ibang pangalan, ito yung tunay na pangalan ni Bar Jesus The sorcerer, for that is what his name means. Yun pala ibig sabihin ng pangalan niya, Elimas. Opposed them and tried to turn the proconsul from the faith. Nakita niyo yan? So nung narinig ni Elimas, ni Bar Jesus, na yung kanyang governor, gustong pakinggan yung mensahe ni Saul tsaka ni Barnabas, pinipigilan niya. Huwag kang makinig dyan. Sa akin ka lang makinig. Siguro talagang dinadasalan niya, nilalagyan niya ng kung ano-anong pagkain para lang patuloy niyang mabudol, mabola, at ma-captivate, ma-enchant. Ayan, yung governor. Pero ang maganda, yung governor, hindi, gusto kong makinig dito sa mensahe ni Saul tsaka ni Barnabas Sabing gano'n, So nakita po ninyo ito, church. Merong isang, alam niyo ba yun, yung malaking tao na gustong i-win ng Panginoon, pero gustong i-retain ng impyerno. Nag-aagawan yung langit tsaka yung impyerno sa kaluluwa ni Sergius Paulus. Church. Nakita niyo kung paano sila mag-agawan? Nakita niyo kung gaano kahalaga ang isang kaluluwa para sa Diyos at sa isang kaluluwa para sa demonyo, mga kapatid? So ang maganda rito, nagtuloy sila Paulo. Pagdating po sa verse 9, then Saul, ito na. Ano nangyari kay Saul? Who was also called Paul. Nakita natin yung transition dito ni Luke. Dinescribe na niya o nagkaroon na ng pagpapalit ng pangalan si Saul. Saul who was also called Paul. Yan. Pag sinabing Saul, Paul, isang tao lang po yan. Saul, yan yung kanyang Hebrew name, pero Paul, yan yung kanyang Greek name. Bakit mahalaga para kay Paul o kay San Pablo, kay Paul, para gamitin yung kanyang Greek name? Kasi nga, siya yung apostle to the Gentiles. So maganda rin may pangalan siyang Greek para maka-adapt o para makarelate siya sa kulturang Griego. So ito, sabi dito, then Saul, who was also called Paul, nagkaroon na ng transition. Ano sabi? Filled with the Holy Spirit. Ano ginawa niya? Tinignan niya si Elimas. Anong sabi ni Pablo rito? Anong sabi ni Paul? Basahin natin dito yung sabi niya sa verse 10. Ito nakakapangilabot Sabi niya kay Bar Jesus, kay Elimas na demonyo, ito sabi niya, you are a child of the devil. Ayan. Anak ka ng demonyo, sabi niya ganun.
Nasasabi nyo ba yan, mga kapatid? O nasasabi nyo lang yan sa mga anak ninyo? Anak ka ng demonyo. Sabi na, totoo, ayun, you are child of the devil. Kalaban ka ng mga lahat ng matutuwid. Ayan, the enemy of everything that is right. Ayan. You are full of all kinds of deceit. Punong-puno ka ng pandaraya o panlilinlang. Actually, deceit and trickery, halos synonymous eh. Trickery, pandaraya, deceit, panlilinlang. Sabi niya, punong-puno ka ng pandaraya at panlilinlang. O sino yung nililinlang at tinadaya niya? Si Sergius Paulus. Sino pa? Yung buong population ng Cyprus during this time. Ano sabi niya? Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Hindi mo ba titigilang baluktutin ang tamang daan ng Panginoon? Ang tapang ni Pablo, mga kapatid no? Talagang tinitigan niya, kinumpronta niya. At ano yung kanyang judgment sa verse 11? Tingnan po natin ito, mga kapatid. Now the hand of the Lord is against you. Ngayon, lagot ka na kay Lord, sabi ni Pablo. You are going to be blind. Ayan, mabubulag ka. And for a time, you will be unable to see the light of the sun. At darating yung panahon, hindi mo makikita ang liwanag ng araw. Ano sabi rito? Immediately, mist, parang singaw, parang malamig na hangin, yung biglang tumakip sa mata niya, and darkness came over him, and he groped about seeing someone to lead him by the hand. Big sabihin, nabulag itong si Elimas. Nabulag itong si Bar Jesus, mga kapatid. Minsan, nangyari rin sa amin yan Ako, si Kuya Jun, tsaka si Brother Peli. Meron kaming Bible study yan doon sa bukid pa nung araw Si Tatay Melchior nung tawagin, merong lasing na dumating, laking tao Lasing siya, gusto pumasok. Sabi ni Brother Peli, Brad, lumabas ka muna, nagba-Bible study kami. Sabi nung lasing, ha? Nagba-Bible study pala kayo? Sige, gumanon Umalis, mga kapatid. Minsan ganun din dapat ang gawin natin, Pagka there are many, alam niyo, pagka meron mga masasamang tao, yung mga nambubudol, yung mga, minsan maganda kumprontahin mo O sabihan natin, hindi, masama yung ginagawa mo, gawain ng Panginoon to. Matakot ka sa krus, umalis ka rito. Ayan, minsan ganun ninyo, mga kapatid Lumayas ka, demonyo ka, yung mga ganun. Pero, titignan nyo kung talagang tignan nyo kung ano ba dapat yung magandang saitang gamitin. Kasi itong kay Pablo, sumusobra na At talaga si Pablo, matapang Pero kung kaya nyo kausapin sa mahinhinang pakiusapan, kausapin nyo. Kagaya nyo sabi ni Brother Peli, Brad, lumabas ka muna. Nagpa-Bible study kami. Di lumabas naman nung napakiusapan, mga kapatid. Pero kung hindi, hayaan nyo na. Pagdating po dun sa verse 12, ito po ang nangyari. When the proconsul saw what happened, doon nakita nung governor yung nangyari, ano ang sabi? Naniwala. For he was amazed at the teaching about the Lord. Pansinin niyo, church, saan na-amaze si Sergius Paulus? Sa miracle ba ni Pablo? Sa confrontation ba ni Pablo? Sa tapang ba ni Pablo? No. The proconsul was amazed doon sa message about the Lord Jesus Christ. Kasi akala natin, lalago ang relihiyon pagka nakakakita ng mga malahimalang mga yung mga, pag sinabi ng pastor, yayaman ka, biglang yumaman ka. Akala natin ganun dadami ang membro. Hindi. Akala natin, gagaling yung mga almoranas ninyo. Hindi akala mo, doon yung malakas na ng gospel Hindi yun ang Hindi miracle ang hinahanap ng tao. Ang hinahanap ng tao, yung truth. Yung truth na magbabago sa puso nila at buhay nila. So dito, si Sergius Paulus, siguro naumay na itong taong ito sa trickery and deceit ni Elimas Siguro na-realize niya, matalinong tao Dinadaya ako nitong alalay ko. Ginagamitan na naman ako ng pambubudol. Yung mga pausok-usok nito, yung mga kalokohan lang to Pero na-amaze, na-captivate, na-convert si Sergius Paulus saan? Sa word of truth. Nakalagay dito, sabi rito, for he was amazed at the teaching about the Lord. So dapat pala ang tao ma-captivate ng story of the cross, ma-convict, mag-repent,
mag-respond, mag-react dun sa gospel. Doon sa salitang, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not be perished but will have an eternal life. Dapat dun pala ang tao, maintindihan nila ito eh. Na si Jesus namatay sa kanila, na kailangan nilang tanggapin si Lord, magsisi sa kasalanan, at maglingkod sa Kanya. Dapat ganun pala ang gospel, mga kapatid. Hindi yung kaya ka nakakakuha ng maraming tao kasi ginagamit mo ng deceit. Ibig sabihin ng deceit, yung binobola mo, dinadaya mo, o kaya pinapakitaan mo ng kung ano-ano, ng matamis na pananalita. Pero ang sabi, he was amazed by the teaching about the Lord. Hindi po sinabing he was amazed by the teaching of Paul and Barnabas. But ang sabi ni Luke, he was amazed at the teaching about the Lord. Ano? And then in verse 13, ito na nangyari. From Paphos, nakita nyo, Paul and his companions, nag-iba na yung leadership Di ba ang team leader during this time was Barnabas? Yung shift na ginawa dito ni Luke, si Paul na ang nagli-lead. Si Paul na yung sinusundan. Paul and his companions, saan sila nagpunta? Sa Perga in Pamphylia, where John left them to return to Jerusalem. Ito, pansinin po ninyo, no? Ano ginawa ni John Mark? Nang laglag, nang iwan. Umalis, umuwi muli sa Jerusalem. Although, maintindihan natin that during this time, si John Mark, kabataan, siguro mga teenager pa lang siya. Ang sabi nga, helper siya ni Pablo tsaka ni Bernabe. Pero siguro malamang natakot siya, hindi niya kinaya yung pressure ng ministry. Natakot siya siguro sa confrontation ni Paul tsaka ni Bar Jesus, ni Elimas. Kaya siguro siya natakot siya sa persecution o anumang dahilan. Pero ang nakita dito is umuwi si John Mark. So talaga nangyayari, church. And then in verse 14, from Perga, they went out to Pisidian in Antioch, and on the Sabbath, they entered the synagogue and sat down. So nakita niyo po, church, biglang tuloy-tuloy, bira-bira yung ministry at yung sharing at yung pagpapalaganap ng gospel na ginawa ni Pablo tsaka ni Barnabas. Okay, church, dito po sa kwentong nakita natin, I think there are 7 things na pwede nating ma-experience whenever we put in ourselves. No? Pag nilagay natin yung sarili natin, yung buhay natin sa adventures of sharing Christ. Meron akong 7 bagay na makikita at ma-experience po ninyo. Number 1, ito po. Ayan, the guidance of the Holy Spirit. Nakita nyo? Ano sabi ng verse 4? Ito yung leading ng Espiritu Santo. Ito yung sabi ng Espiritu Santo. Ano sabi ng Espiritu Santo? I-segregate nyo, ihiwalay nyo si Bernabe at si Pablo. Kasi sila yung isesend ko, sabi ng Holy Spirit. Church, are we sensitive to the promptings, to the guidance, to the message of the Holy Spirit? Doon sa sinasabi niya, yung mga kutob-kutob, yung mga, kung kailangan kong mag-sorry, kung kailangan kong isama ito, kung kailangan kong basahin ito, kung kailangan ko bang sabihin ito. Alam niyo, church, dyan dapat tayo dumepende sa sinasabi ng Espiritu Santo. Kaya lang ang problema, ang daming kalaban ng Holy Spirit ngayon Alam niyo po ba kung ano? Yung mga gadgets, entertainment, Nung araw, nung panahon namin, dekada 90s, kasi mga batang 80s, 90s po ako Karamihan ng bata nung araw, sa labas naglalaro. Ngayon nakakalungkot, wala na akong makita mga bata naglalaro sa labas. Nasa loob na. Ano nangyari? Nagpipindot-pindot na. Biruin nyo na wala na yung takbuhan, yung gulungan sa kalsada, yung naglalaro ng piko, mga kapatid, yung mataya-taya, tsaka yung langit, lupa, impyerno. Yan, nawala na yung mga larong ganon. Kasi nasa loob na yung mga bata At kung minsan, ganyan din ang ginagawa ng gadget sa atin. Hindi na tayo nagbabasa ng Bible kasi scroll na tayo ng scroll. Pag umpisa pa lang, mga kapatid, ng paggising mo, ano agad ang iniisip mo? Dapat magpasalamat ka kay Lord Minsan, umpisa pa lang ng paggising natin, titignan mo na yung Facebook mo. Sino kayang unang-unang nag-like to sa post ko? Ayan. Ganun agad ang tinitignan natin, mga kapatid. Ayan. Sana po, church, bumalik tayo sa spiritual practices natin para maging sensitive yung ating tenga. Doon sa bulong, sa sinasabi ng Holy Spirit. Si Paul tsaka si Barnabas,
yun lagi yung ano nila eh. Yun yung hinihingi palagi nila. Yun yung compass nila sa ministry when they traveled to these unknown places just to share Jesus. Ito yung compass, yung guidance nila, yung Holy Spirit, mga kapatid. So sana ganun din po ang gawin natin. Makinig tayo, magbasa tayo ng Bible, palagi tayong mag-pray, at sabi ko nga, minsan mag-fasting din tayo. Tama po ba, mga kapatid? Ang problema ng maraming Christians ngayon, ang nangyayari, ang fasting na ginagawa nila, hindi na ho sa pagkain tsaka sa gadget eh. Kuminsan ang fasting church eh. Mag-church tayo, hindi, fasting muna ako sa church. Huwag naman ganun. Huwag ka magpa-fasting sa church. Mag-fasting ka sa pagkain o kaya sa kakagadget mo. Ayan, huwag ho tayo mag-fasting sa church. Okay yun. So yan, number 1, guidance of the Holy Spirit, mga kapatid. Ayan, sensitive sila, Pablo. Pangalawa, ito po, na-experience nila yung demonic opposition. Grabe, no? Yung kinikwento ko kanina, dun sa kaingin, demonic opposition yun eh. Yung lasing na biglang nanununtok habang nagba-Bible study kami. Demonic opposition yun, mga kapatid. Ako, kasama ko ang Holy Spirit eh. Paano kung dinisregard ko ang Holy Spirit? Yung lasing sinuntok ko rin. O di pareho na kaming demonyo, mga kapatid. At yun ang gusto ng demonyo. O, di ba? So, sabi ko lang kay Lord, Lord, bahala ka na sa akin, Panginoon. So, yan, So, tingnan niyo to, kanina, merong guidance of the Holy Spirit. Ngayon naman, merong demonic opposition. Napapansin niyo, church, may mga kabataan na sineshiran kayo, pero ayaw makinig. May kabataan na halos ipagdasal mo na, Panginoon, baguhin niyo po siya, pero bakit parang lumalala lalo? May mga tao na ipinagpipray mo, Panginoon, patinuin mo siya, Lord. Please. Lord, sapian mo na siya, pero bakit parang lumalala? Baka merong demonic opposition talaga. So ano kailangan dapat gawin dyan? Alam niyo ang kailangan gawin? Whenever you sense na meron ka mga taong shesheran at they are under demonic influence, kailangan ikaw mismo magpalakas din. Si Pablo tsaka si Barnabas, malakas sila spiritually eh. Kaya they were guided by the Holy Spirit. Ang kalaban nila, demonyo, mga kapatid. Nakayanan nila. Pero kung ikaw, mahina-hina ka, ikaw ang makukuha ng kalaban. It's either na baka mapatulan mo, baka sumama ka na rin, makompromise yung message because of that demonic opposition. Tandaan natin, ano yung ginagawa ng demonyo sa mga tao? Ito yung 10 o yung 5 bagay na binanggit o 4 na bagay na binanggit ni Pablo na ginagawa ni Bar Jesus number 1, he is a child of the devil. Pag sinabing child of the devil, ano to? Ano ibig sabihin nito? Kung ano yung ginagawa ng demonyo, ini-execute niya. Kung ano yung nais ng demonyo, ini-execute niya. Ano ba nais ng demonyo? Huwag maligtas ang tao, makorap ang sanlibutan, mapalayo sila kay Jesus Christ. So, Elimas, Bar Jesus, he is a child of the devil. Kasi hinahadlangan niya yung gawain ng Diyos eh. Kinokontra niya yung ministry ni Paul tsaka ni Barnabas eh. Pangalawa ito, enemy of the light. When we say enemy of the light, di ba ano ibig sabihin ng ilaw o liwanag? Pag sinabing ilaw o liwanag, truth, righteousness. Ayaw ng demonyo yung katotohanan. Ayaw ng demonyo yung kaliwanagan. Ang gusto ng demonyo, kasinungalingan, kaguluhan, chaos. Yan ang gusto niya. So, pangalawa, enemy of the light. Ito yung pangatlo. Ano ginagawa lagi niya? Deceit and trickery. Pag sinabing deceit, ano po yun? Nanlilinlang. Pag sinabing trickery, nandaraya. O kaya nanloloko, nambubudol, nanliligaw. So biruin mo, ito yung tama, ang gusto nila, dito ka sa mali. Deceit and trickery. Perverting the ways of the Lord. When you say pervert, ano yun? Pinapalipit, iniiba yung tamang paniniwala, tamang daan patungo kay Lord. At maging yung tamang doctrines about God. They are what? Perverting it. Kita nyo mga kapatid? So dapat pala, sa mga katuruan, sa doctrine
na dapat tinitignan natin, dapat lagi nating sasalain in the light of the Bible. Pagka ang isang tao nagpe-preach ng wala na sa Bible o sinasabi niya hindi na sa Bible, huwag niyo nang paniwalaan. Pagka ang tao nagpe-preach ng palipit o baluktot o kabaliktaran sa sinasabi ng Bible, huwag na nating paniwalaan. Kasi malamang, Bar Jesus yan. Ilimas yan. Peki yan, mga kapatid. So yan, pangalawang ma-experience natin whenever we get into, or we involve our lives into the adventures of sharing Christ, ito po, makaka-experience tayo ng demonic opposition. Okay? Pangatlo, ito po, meron siyang tinatawag na potential convert. Bakit kaya ito binanggit ito ni Luke, si Sergius Paulus, mga kapatid? Pansinin niyo. Ako na-experience ko to eh. Sa isang family, pagka nakita kong tumanggap ang nanay at tatay, yung mga anak, madali na lang eh. Awa. Pero, ito naman napansin ko rin, pag ang kabataan tumanggap kay Lord, hirap mashiran yung magulang. Ano po ang gusto kong i-point out dito? Si Sergius Paulus Church, siya yung tipo ng tao na pagka nashiran mo, mag-grow at magmumultiply agad yung seed of the gospel sa buhay niya to the point na i-share niya ito eh. At maging yung mga constituents niya, i-convert niya. Kaya siguro mahalaga na pinakita sa atin ng Bible Church na ito yung mga tao na dapat nating isama rin sa prayer, isama sa cell group, imbitahan sa church. Kasi sila yung big potential yung merong potential converts kung tawagin eh. Tama po ba, mga kapatid? At eto nakita ko, bakit siya inaagaw o bakit siya pinipit na ilayo rin neto ni Bar Jesus kay Lord? Kasi nga potential convert eh. Siguro iniisip ito ni Elimas, ni Bar Jesus, pag ito na panatili ko, na i-retain ko sa akin ito, hanggat nasa akin ito, yung buong Cyprus akin. Si Paul tsaka si Barnabas, ito naman ang mindset. Pag ito, na-win natin ito, nakuha natin ito para kay Lord, yung buong Cyprus atin. Napansin niyo yan? Potential convert, mga kapatid. Ayan. Sino sa buhay ninyo yung mga tao na mala Sergius Paulus ang datingan? Ibig sabihin, pag nagets mo siya, lahat kuha na. Kumbaga parang pag nakuha mo si barangay captain, okay na to. Pag nakuha mo si general, okay na to. Pag nakuha mo si ganito, okay na to. Ayan, Sergius Paulus po yung mga taong ganyan. Meron silang tinatawag na, ang tawag sa kanila, potential convert, mga kapatid. Okay? Kaya pala siya pinag-aagawan eh. And then yung pang-apat, listen to this, courageous and anointed servant. Pansinin niyo, church, sino yung binabanggit ko itong courageous and anointed servant? Si Paul. Nung una, alalay lang siya ni Barnabas eh. Pero, sa sobra sigurong init ng pananampalataya ni Pablo, sa sobra sigurong conviction niya at zealous niya para kay Lord. Pag sinabing zealous, yung obsession mo para kay Lord. Alam niyo, bigla siyang nag-take charge dito sa gawain nila Ipinakita niya yung tapang niya sa pagkukompronta kay Elimas at ipinakita niya yung anointing niya to the point na nung nag-declare siya ng blindness kay Elimas, nabulag. Pansinin niyo to, church. Ano yung ginawa ng Panginoon kay Pablo nung pinersecute niya yung church kay Paul? Di ba binulag din siya ni Lord? Ginawa niya, binulag din. Pinaramdam din niya kay Elimas, kay Bar Jesus, yung pambubulag na ginawa sa kanya ni Lord. So, ang problema dito kay Bar Jesus, church, listen to this. Alam niyang mali siya. Alam niya na nasa wrong side siya ng history. Pero ang problema, matigas ang ulo niya Imbes na isurrender niya yung kanyang mga karga-karga. Ayan. Ano yung mga karga-karga niya? Yung mga black magics niya, yung mga panloloko niya, yung bitterness sa puso niya. Instead na isurrender niya yung pride niya,
Instead na i-surrender niya, alisin niya yung demonyo sa puso niya. Pero ano ginawa niya? Patuloy siyang nagpaka-stay doon sa estado na yun Ano? To the point na gusto pa niyang isama si Sergius Paulus Kaya ano nangyari? Binulag tuloy siya ng Panginoon, mga kapatid. Ito napansin ko, ano application nito? A person who deliberately wanted his life to be in darkness, ang ending niyan, blindness, mga kapatid. O, totoo yan. Pagka yung buhay mo, patuloy mong pinaniniwalaan yung mga kasinungalingan, yung kasamaan, yung pride, yung hindi magandang mga bagay, alam niyo, patuloy na mangyayari, mabubulag ka to the truth, in the light of the truth. Kasi listen to this, church, si Paul, si Barnabas, nagpe-preach na ng truth Pero ano ginagawa ni Elimas? Pinipervert niya yung truth, kinokontra na yung truth, pinapaalis niya yung truth. Ano nangyari? Imbis na sumurrender siya, mag-humble siya kay Lord, ma-convert siya, maniwala rin siya kay Jesus Christ, ano ginawa niya? Palalo niya pa niyang kinontra yung ating Panginoon. So ano nangyari? Nawala tuloy siya, mga kapatid. Nowadays, church, ito napansin ko, kailangan ng Panginoon ito yung courageous and anointed servant. Paano mangyayari sa atin ito, mga kapatid? Magpakalalim ka kay Lord. Mag-pray ka kay Lord. Mag-practice ka ng mga spiritual practices to the point na palakasin mo yung spirit mo, kapatid. So, courageous and anointed servant. And then yung panglima, humble leader. Sino po yung pinapatungkulan ko rito? Si Barnabas. May napansin ba kayong ginawa si Barnabas na leader? Wala. Pero ang napansin kong ginawa niya, nung napansin niya na si Paul medyo umaangat na, medyo nagte-take leadership na sa kanilang team, he is willing na, alam niyo ba yun, sumunod kay Paul. He is willing na, sige Paul, kung saan tayo, dun din ako. Ayan, humble leader, mga kapatid. Dapat ang leader ganyan Pag may nakita siya mga emerging leaders, mga bagong sibol na leader, dapat huwag niyang pigilan, dapat lalo pa niyang suportahan. Dapat huwag siyang ma-insecure bagus lalo niya pang samahan. Wala kang makitang insecurities na ipinakita rito kay Barnabas because he is a humble leader. Humble and encouraging leader itong si Barnabas. Ayan. Number 6, ito po, power of God's Word, mga kapatid. Ako ilang beses na ako na-experience nito Minsan mag-share ka, may umiiyak. Ayan. Minsan may magbabago ng mga tao. Power of God's Word. Nakita po ninyo ito, church? Yung kwento ng ating Panginoon. Di ba't meron daw isang farmer na naghahasik? Doon sa Matthew 13. Ito yung kapangyarihan ng salita ng Diyos Merong 4 na uri ng buto. Yung unang buto napunta sa matigas na lupa. Ano nangyari? Dahil sa matigas yung lupa, hindi nakapasok yung buto sa lupa. Kinain ng ibon. Yung pangalawa, napunta sa batuhan. Tumubo ng bahagya, parang toge, Kaya lang nung uminit na yung araw, nalusaw. Yung pangatlo, napunta yung buto saan? Sa damuhan. Tumubo, tumaas, kaya lang na-choke. Ibig sabihin nung na-choke, nagkaroon kasi ng kalaban Kaya nabansot, hindi siya lumaki na maayos, naging malnourished yung halaman. Yung pang-apat daw, sabi ng Panginoon, nalaglag sa matabang lupa. Pero ano nangyari? Tumubo, lumaki, nagkaroon ng dahon, at nagkaroon ng bunga. Ang sabi ng Panginoon, 30 times, 60 times, and 100 times. Yan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya dapat pala ang salita ng Diyos, dapat kinukultivate, inaalagaan Kasi pag hindi mo inalagaan yan, maaring kainin ng ibon yan. Ano ang explanation ng ating Panginoon doon sa kinain ng ibon? Demonyo raw yun So, biruin mo, Kaya pala, Pastor, may mga tao na pag nag-church, tinanong mo, ano yung mensahe ni Pastor? Wala akong maalala Ayan. Ano naalala mo? Naalala ko yung joke niya Pero yung Bible verse, wala akong maalala. Ay, baka nakain ng ibon yan. Oo. Pangalawa, ito. May mga tao na, alam niyo ba yun, yung naaralan ng salita ng Diyos, kaya lang ang problema, ito yung tinatawag na yung for a while. Ayan, active for a while, going to church for a while. Kaya lang ang problema, nung uminit na yung araw, yung mga pagsubok sa buhay, ayan, nalusaw na. Kasi yung ugat, hindi nakapag-penetrate sa lupa, sa puso niya. Yung pangatlo naman, ang problema, ito po,
Tumubo, lumaki, kaya lang ang daming kalaban. Ano ho? Ang daming ano, ibig sabihin, ang daming karibal ni Lord sa buhay niya. Andiyan yung barkada, andiyan yung internet, andiyan yung trabaho, andiyan pati yung problema sa buhay. Kaya siyempre, imbis na magpatuloy sa paglago kay Lord, ano nangyari? Nawala rin, mga kapatid. Pero yung pang-apat, ito yung nalaglag sa matabang lupa, lumaki, tumubo, nagkabunga, 30, 60, 100 times, sabi ng ating Panginoon. Yan yung kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na kapag ka talagang ibinukas mo yung puso mo, ilagaan mo yung puso mo, papasok yung buto, mag-grow, magmumultiply. Ganyan si Sergius Paulus. Ganyan yung pangangaral nila Pablo, mga kapatid, na ang kapangyarihan ng Panginoon ay lalaganap. May tanong po ako sa inyo, bakit tayo nagkakatipon-tipon ngayon? Paano nakarating ang mensahe nila sa panahon natin ngayon? Simple lang, kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Lahat daw magugunaw, pero yung kanyang salita, mananatiling totoo yan, sabi ng Panginoon. O sa verse, pang-pito, ano po ang sabi sa pang-pito? Ito, failure of a servant. Sino po yung pinapatungkulan ko rito? Si John Mark. Ano nangyari kay John Mark? Napansin niyo ito, church? Kunyari ikaw si Pablo, si Bernabe, tsaka si Marcos. John Mark. Hindi Bongbong Marcos, John Mark. Biro mo, pagtapos nila sa Cyprus, nagkwekwentuhan sila. Malamang itong tatlong ito pinagkwekwentuhan nila yung experience nila eh. Sabi ni Barnabas siguro kay Paul, grabe Paul, yung tapang mo ah. Tinawag mong anak ng demonyo si Elimas. Ako hindi ko kayang sabihin yun, pero ikaw Paul, ang tapang mo eh. Yung sasabihin naman ni Pablo, kasi, masama na yung ginagawa niya eh. Talagang kailangan dapat kumprontahin sabi ni Pablo eh. Ikaw naman, Makmak, John Mark Makmak. Kuya Pablo, Kuya Barnabas, may miss ko na yung nanay ko, uwi na ako. Bigyan yung pamasahe, papalik. Kasi hindi ko na kaya makipagsabayan sa ministry. Kasi hindi ko na kaya matulungan. Kasi nahuhomesick na ako. Siguro, to their disappointment, nagtingin yung dalawa. Patay. Biro mo, mismong kasamahan natin, nang hina, imbis na lumakas. Alam niyo siguro kung ako si Paul tsaka si Barnabas, mararamdaman ko yung frustration eh. Alam niyo ba kung bakit, church? Ito na yung momentum eh. Nakapagpalayas na kayo ng demonyo, nakakonvert na kayo halos ng isang island, ang dami na naniniwala kay Jesus Christ. Tapos suddenly, yung kasama niyo biglang, uwi na ako. Anong magagawa ko? Siguro sasabihin niyo, ano ka ba? Lumipat ba ang demonyo sa'yo? Hindi, walang demonyo sa akin. Tignan niyo, ganun-ganun pa siguro si Makmak. Sabi naman ni Barnabas, son of encouragement Makmak, anak, anong nangyari sa'yo? Sama ka na, para may marami ka pang matututunan. Hindi, uwi muna ako. Church, listen to this. Ganyan talaga. Pagdating po talaga sa ministry, may mawawala, may maglalaylo, may mag-i-slow down, may magba-back out. Ako natatawa ako eh. Nung panahon na pinasok ako nung tatay ko sa seminary, wala akong kaplano-planong magpastor. Kasi ang gusto ko noon, nung pagpasok ko, maging rockstar. Ayaw na ayaw. Sa totoo lang, kaya ako nagpunta ng seminary. Kasi sabi nila, meron doon music course. Matuto kang mag-gitara. Ang gusto kong gitara yung gumaganon eh. Tapos, kakanta ka. Kaya lang sabi ko, mukhang dito na ako matututong magtugtog tsaka magkanta, gitara. Pagpunta ko ron, ibang music ang na-encounter ko. Kaya lang ito na, church. Nung nasiran ako ng salita ng Diyos, unti-unti naman akong, nagbago kahit na bumalik pa rin, pag-ganon. Pero yan talaga yung naging foundation ko nung kabataan ako. Alam niyo, church, nung ako'y first year, ang mga kaklase ko, may mga edad sa akin eh. Kumukuha kami ng pagpapastor, theology course. Siguro sa mga kalalakihan na siguro nasa 15 kami, 20. Pero yung karamihan ng mga kaklase kong kalalakihan doon, lahat sila gusto nilang magpastor. Ako lang ang hindi. Ayaw ko eh.
Pero alam niyo, nung nagulat ako nung panahon ngayon, nakita ko sa ibang mga kaklase kung hindi na nagtuloy. Yung ayaw magtuloy na kagaya ko, siya pa yung naging pastor, mga kapatid. I'm not saying that they have failed as a servant, pero baka sa iba sila dinala ng Panginoon, sa iba sila napunta. Pero listen to this, hindi ko ginajudge si Makmak. Actually, parang nagkaroon yata sila ng disagreement eh. Yung pagkababa ni Makmak o ni Mark bilang kasama nila, nagkaroon pa ng disagreement si Paul tsaka si Barnabas dito eh. To the point na naghiwalay itong dalawang ito dahil kay Mark. Kasi ginawa ni Mark, ginawa ni Barnabas, sinama niya si Mark. Si Paul naman naghiwalay, isinama niya si Silas. Kaya yung Paul and Barnabas, yung tandem na yan, nabuwag na mga kapatid eh. Ano ho? Parang yung mga love tandem natin ngayon, nabuwag na eh. Yung mga Liskin, wala na ho yan eh. Yung mga, yung mga Katniel, nawala na eh. Buti pa si Julian, ganda ng section, Otniel eh. yung Katniel nawala na. Kumbaga, yung tandem ni Barnabas, tsaka ni Saul, yung Bar Saul, nawala na, kapatid, Barsa. Naging Barsi. Naging Barnabas and Mark, at naging, Sipa, Silas and Paul na ang nangyari, mga kapatid. Pero listen to this, hindi naman natin idadown lagi si Mark. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nung in-encourage siya ni Barnabas, nag-matured si Mark. Nag-matured. To the point na lumalim siya kay Lord, and to the point na siya pa ang nagsulat nung second gospel natin. Eto, pagdating nung tumanda na rin si Pablo, alam niyo sabi ni Pablo kay Timothy, si Timothy kasi yung pinaka-anak-anakan niya. Sabi ni Paul kay Timothy, "Anak, Timothy, isama mo rin dito si Mark kasi gusto ko siyang makita." Listen to this, church. Bilang leaders ng church, bilang taga-disciple, alam niyo may mga disciple kayong mawawala sa church, maglalaylo, mag-slow down, magte-take ng break. Pero huwag niyo silang sipain palabas talaga. Huwag niyo silang totally i-out na. I-follow up niyo. Baka naman late bloomer yan. No? Baka naman magmamature pa yan. Kasi during that time, kabataan pa talaga si John Mark eh. Kaya if ever na may mga kabataan na nagfe-fail, if ever na may mga disciples na nagfe-fail, ipag-pray natin, i-encourage natin, tingnan nyo, may rest back kay Lord yan. Nung si John Mark nagbago, nagmature, he became the author of the second gospel, yung the book of Mark. So ayan, merong failures na nangyayari talaga sa ministry, pero wag po natin sila i-out totally. Encourage natin, lalo-lalo na po yung mga kabataan. Okay, conclusion. Ito na ho tayo matapos, church. Conclusion. There is no accomplishment without determination. Totoo naman po sa lahat ng gagawin mo, wala kang ma-accomplish kung wala kang will of the D. Ayan, determination, mga kapatid. Kailangan meron kang determinasyon. Okay. There is no accomplishment without determination. Pansinin nyo, church, tayo po yung magsitayo. Ano-ano yung mga obstructions o yung mga barriers na kinakaharap ni Pablo at ni Barnabas nung panahon na sila yung nagpunta sa Cyprus? Of course, demonic opposition. Of course, cultural, cultural differences, language barrier, o ano pa. Actually, ito pa napansin ko Naging successful sila sa ministry kahit wala silang pondo, kahit wala silang gadget, kahit wala silang materials, kahit wala silang resources. Alam niyo kung ano lang ang kapangyarihan na meron sila? Kapangyarihan ng Espiritu Santo. Biruin mo, by the power of the Holy Spirit, they were able to overcome yung mga kakulangan sa ministry nila. Pera, hindi problema pera, may Holy Spirit May kalaban tayong demonyo, hindi problema yung kalaban ng demonyo, may Holy Spirit Meron tayong language barrier, may Holy Spirit. May John Mark na nanlalaglag, aalis, may Holy Spirit. Merong
meron tayong kapaguran sa katawan o meron tayong, kumbaga parang nade-demoralize ka, may Holy Spirit to empower, to encourage you, to continue, to push, to have that determination na sa gayon magkaroon ka ng accomplishment para kay Lord. Grabe, church. Holy Spirit lang ang guide nila, pero they were able to turn that island upside down. Na dati-dati, teritoryo yan ng demonyo, pero ngayon naging teritoryo na ng Panginoon yung island of Cyprus because of the ministry of Paul and Barnabas. And because of what? Because of the power of the Holy Spirit. Grabe, no? Holy Spirit lang pala may magagawa na para baguhin itong bundong ito. Ito nakakalungkot, church. Pansinin ninyo, no? Tignan ninyo yung mga gumagawa ngayon. Yung mga flood control project, ito hindi natin talaga may iwasan ito eh. Yung mga flood control project, tignan nyo to. Andyan na yung karanasan nila, andyan na pag-aralan nila, andyan na yung pondo nila, kapatid. Pero bakit palpak pa rin yung gawa nila? Samantalang itong si Paul and Barnabas, walang pondo, walang pera, walang gadget, pero napakaganda ng mga bagay na ginawa nila para kay Lord. Simple lang, kapangyarihan ng Espiritu Santo, kapatid. Alam nyo, kahit na sabihin nating merong kang fund, merong kang milyon-milyon o bilyong-bilyong pondo, merong kang mga gamit, merong kang mga skilled workers, brilliant, intelligent engineers na gagawa. Pero kung hindi sila guided ng Holy Spirit, naku po, puro kapalpakan ang gagawin yan, kapatid. Puro baha ang mangyayari. Pero sabihin natin, si Pablo at si Barnabas, pagdating sa salita ng Diyos, grabe, wala silang gamit, wala silang perang dala-dala, wala silang yaman, church. Pero they were able, no, to claim, to conquer that island for Jesus. Itong island of the Philippines, ba kaya bang mangyari yan? No? Let us pray na Lord, Holy Spirit, na sana Panginoon, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay hindi lang mapunta sa amin. Ma-convict din, Lord, yung mga kapwa namin nang sa gayon, Lord, maging maayos yung bansa natin. Alam niyo, ang ministry, it's all about being sensitive and guided by the power of the Holy Spirit. Ang ministry, hindi po pagalingan, hindi palakasan, hindi paramihan. Hindi, ang ministry, it's about being sensitive, being controlled, and being guided by the power of the Holy Spirit. Ngayon ito ang tanong, Pastor, paano lalakas ang Espiritu Santo sa buhay ko? Gawin mo yung mga spiritual practices. Try to pray, try to read the Bible, try fasting. Alam nyo kaya nga nagfa-fasting Alam nyo ibig sabihin yan? Pinapahina mo yung influensya ng laman ng makamundo sa buhay mo nang sa gayon lumakas yung espiritu mo. Na gusto mong ipakita kay Lord, na Lord, hindi, kaya kong tiisin yung tukso, yung flesh, yung lahat ng yan. At gusto ko, Lord, ma-filled ako ng Espiritu Santo mo. Yan pong ibig sabihin ng fasting. Ano po? Kumbaga parang you are killing the flesh so that your spirit might become strong. You are depriving the flesh, kapatid, para lumakas lalo ang Espiritu Santo mo. Espiritu Santo sa buhay mo. Rather, mga kapatid. So sana po ganun, back tayo sa basic. Mag-practice tayo. Let us pray for our nation. Let us pray for our church. Let us read the Bible. And let's try to fast, mga kapatid. Sige po tayo po, yumuko tayo po yung manalangin. Father, salamat sa umagang ito, Father. Salamat sa napakagandang adventure, O Lord, na ipinakita ni Pablo tsaka ni Barnabas. Na bagamat matindi, Lord, yung opposition in that island, they were able to transform, to conquer that island for Jesus. Lord, nakaka-amaze yung ginawa nila. At nawa, Panginoon, bilang pastor at bilang part ng inyong church dito, Lord, sa Genti, nawa, Lord, wag lang kaming ma-amaze sa ginawang missionary journey ni Paul and Barnabas. Bagkus ma-inspire kami at gayahin namin sila. To the point, Lord, na mag-share kami, maglo-launch kami, mag-open kami ng cell group. Kakausapin namin, Lord, yung mga Sergius Paulos sa society, Father, to talk to them about Jesus, O Lord. And Lord, help us, Father, if kung sakali, Panginoon, maka-encounter kami, Lord, ng matinding opposition as we share your word, Panginoon.
Tulungan niyo ho kaming maging courageous kagaya ni Pablo sa kanyang pagko-confront, Panginoon, sa mga mali ng society. And I pray, Father, for Genti de Leon Church of Christ, na nawa, Lord, lumalim kami, Panginoon. Magbasa kami ng Bible, mag-pray kami, mag-fasting kami, O Lord. Iluhod namin, Panginoon, ang aming nation for you. Nang sa gayon, Lord, change and transformation will happen in this country. Father God, maraming salamat po, O Lord. Lord, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.